Hindi na pwedeng mangyari yun again because, again, best of 3 series to. Hindi pa naman huli ang lahat for the side of Blacklist International to turn things around and make it a reverse sweep. Yung hesitations ay kinakailangang isang tabi na muna. Yeah. Ngayon ng parehong kupunan, but most especially for Blacklist International as they wish to extend this series into a game number 3. At ang Echo Express naman, mukhang mananatili pa rin sa kanilang dating gawi. Literal na tuloy-tuloy lang na pag-aarangkada ang gagawin kontra dito sa Blacklist International. Ano yon? Yeah. By the way, kung maaalala natin. Bakit? Wait lang. Mamaya ako natutuloy. Ano yun? Ba't ka tumatawa? Natatawa. May naisip ako. Ano? sige, ano yun? Echo Express. Wala lang. Choo-choo. Akong may motor. Kasi Minotaur. Tapos may Wag na, Echo ayoko na. Tama na. Express. Sige, anong grade mo Choo-choo. ngayon? Anong grade mo ngayon? Okay. 2.5. Mas bumaba. Siya na yung nag-grade, ah! Alam mo na. Ako na. Alam mo na, Sorry. alam mo na, alam mo na yan. Pero syempre, going back to sa sinasabi ko, kung maaalala natin, upper bracket ng M4, yun yung pinakahuli na, hindi. Kung maaalala natin, hindi pa nakakaisa ang Blacklist International bukod doon or nagsimula doon sa upper bracket ng M4. So I think, kailangang bantayan talaga Yeah. ng Blacklist International na kailangang makaisa sila sa Echo kasi tuloy-tuloy pa rin Hindi pa rin napuputol yung win streak ng Echo against Blacklist International. Noong mga panahon na yun, nandun pa yung B-Wise, di ba? Ang Yun nga. tagal na nung win streak ng Echo Express. Diba? Hindi ko alam kung ito yung biyahe na walang pahinga. Aha. Yung parang hindi naman na nagsasara yung trend kasi tuloy-tuloy lang talaga sa mga laban na ginagawa. At hindi talaga rin niya tinatantanan yung sound effects ng choo-choo train na talaga namang nagpapatuloy lang sa kung ano nga yung mga nasimulan. Mapanoon pa lang at nakikita natin ngayon ang mga fans, todo suporta pa rin. Hindi pa tapos ang sering ito para sa parehong kupunan dahil ngayon magkakaalaman. Game number 2. Kailangang putulin ng Blacklist. New codes ang win streak ng Echo. Pero ang katanungan ba rito, mapagpapatuloy nila at mapagtatagumpayan? Oo nga. Ito na ang early game natin sa pagitan ng parehong Blacklist at Echo. Compared to game number 1, ano naman ang ating aasahan for this time around? I definitely would want to see more of Blacklist International come game number 2 because they have an Akai. Tapos yung Light of Retribution na first skill nitong si Kimpoy with the combo of the Impure Rage, medyo mas masakit yung damage output. Kailangan lang nilang maging wary doon sa setup coming from JP with the Minoan Fury kapag nag-level 4 na siya. Plus, yung mga wisps coming from Sanji. Pero grabe yung trivia natin nung nakita nyo man yun. Top of the food chain, both Sanji and Carteezy, 5 and 4 MVPs respectively. At ngayon naman, tingnan din natin yung emblems na ginagamit ng parehong kupunan. Dalawang Quantum Charge, tapos dalawang Impure Rage for the side of Blacklist International. Nakikita na natin dito no, na in terms of damage output with these emblem sets, medyo nagkakaroon tayo ng differences for the side of Blacklist International. Kasi kanina, Echo yung may hawak ng 4 na Quantum Charge. But this time around, medyo mas madami naman yung sa Blacklist. Yeah. And nakita din natin doon nakapag-tenacity itong Yeah. si Owl. So talaga nire-respeto niya yung early game damage na meron itong si Benny Cutie. Now level 4 na si Carteezy. Pero kasi antay pa yan First turtle, andyan na So sabi nila dito, wala mo na mag-aasim, wala mo na mamamatay. Oh, buti walang wave daw doon, sabi ni Owl. Kasi kung nagkaroon man level 4 na kasi Carteezy, medyo delikado. Knowing the early game damage output na hawak-hawak ng isang Joy, hindi malabong mag-go agad sila for a take-off or malupitang poke, katulad na lang ng ginagawa nila ngayon. So, both teams trying to take control dito sa ating turtle pit. Pero ngayon, si JP may ibit. Hinahatag Penalty JP dito. Penalty zone na gamit na ni Sanford. Pero may pag-ibig na gagawin dito si Rindo. Andun si Carteezy. Sinong kanyang hahabulin? Kimpoy na lang ang targetin natin. Pero nandun yung mga sapa ni Dominic habang iikot na rin si Sanji. Pero hindi titigil dito ang mga agents. Uunahin nga ba nila o susunod nga ba nila ito si Carteezy. Pero mapapalayo at walang buhay itong si Carl. Malaya nga bang makukuha ng Blacklist itong turtle? Yes, sir! Makukuha nila ng malaya itong first turtle natin game. Kung papansinin natin doon, no, maagang nakapagpa-level 4 itong si Yue as well as si Kimpoy. Kaya naman nagkaroon sila ng ability na kontrolin agad yung first turtle of the match. Makikita din natin doon na hindi pa kasi level 4 si Sanji as well as si JP. Oo, Meaning, lamang talaga yung Blacklist doon. Nung naipit na doon si JP na level 3, parang sabi, uy, kayang-kaya na natin ito. Yeah. Ituloy-tuloy na. Kaya ultimo yung naging
heavy spin ni Yeah. Rindo, eh, kinumit na talaga onto him. Nabitin man ng kaunti, they were still able to take a kill onto Sanford eventually na nag-dive in dire-diretso with the penalty zone. Pero Sweet Eagle, medyo Ano lang? bitin ang damage. Oo. Dito Wala natin pa. nakikita na na lamang talaga pagdating sa poke itong si Yue, and na-miss natin kung paano mag-Valentina itong si Oo. Yue. Di ba mahilig sa purple itong si Yue? Usually ginagamit niya dati, di ba? Eve, Oo. Yeah. Valentina, and talagang makikita natin na sobrang swak pa rin talaga eh. Sa Blacklist International ngayon, JP, magwawala naman yung Nose Fury, pero iipitin. At may heavy spin din isasabot din si Rindo. At first blood, second kill rather, para sa kabanan ng Blacklist. parang ngayon nakikita natin na ma-maximize yung pahirapan gumalaw. Si Pero Aul. si Aul dito, nalagay sa onting alanganin kaso makaka-out lang din. Eagle! Under the turret, pero nirespeto ni Yue kasi nga sabi niya Tori yun eh. Pero tumama yung stun mula dito Oh! kay Boy. And Rendo with another kill habang next na laban si Sanji. Yue makakabawi din. 3-0 para 4-0 rather para sa Blacklist International. Grabe yung pasilip ng celebration ng Blacklist sa loob ng holding area. Pero doon natin nakita yung threat talaga ngayon ng isang akay na nilapitan mo. Exactly. And yun talaga yung nangyari, no? In terms of damage output, medyo lalamang talaga si Rindo in the early stage of the match kasi masakit yung body slam against a Joy. Tapos si Sanford, paulit-ulit pa nilang binibigyan dito at mukhang back away na lang din muna. Pero again, going back to what I was saying kanina, in terms of the early game, sobrang lamang yung Blacklist International. So, kailangan nilang panghawakan yung early game lead na yun and ensure na mag-carry over siya towards the mid up until the late game. Surprisingly ngayon, nakikitaan natin ng onting pagkabitin sa kung ano nga ba yung gustong i-execute ang side ng Echo. Dahil Blacklist International, mukhang dito magkakasubukan na naman sa Turtle. Cortizia, paseo-seo lamang. Pero si makakuha ng second turtle ngayon, Rindo pa rin ang makakakuha nun. Sumabay na rin ang ilang sa kupunan ng Echo at Blacklist. Pero grabe yung pinapamalas ngayon ng mga agents. Walang casualty doon because nag-back away agad yung parehas na kupunan in that second turtle of the match. Kung papansinin natin, lamang ng isang level doon si Rindo, which essentially means lamang yung damage ng kanyang retribution and hindi siya nahuli doon ni Daddy JP, pero siyang humuli. Speaking of huli, dalawang naipit niya. Very cutie ay matutunan mula kay Yue Sanji. Lalayo na rin habang nakaibabaw dito si JP. Pero sabi ng Blacklist, tara na. Inex na natin si Daddy James. Ngayon tatalon lang sa amin na stomp. Habang si Yue ay mega kill na at mapapatumba rin ang Torre sa may taas. Napakalaking advantage na ipinapakita ngayon ng Blacklist sa kanilang pagkontrol kay JP na hindi nila hinahayaang makagalaw ng basta-basta at makapag-minuan Fury. Exactly. And ito yung sinasabi natin kanina, no, na kailangan mas mabilis kumilos yung Blacklist International in terms of the mid lane. Eh, paano namang hindi kasi sila bibilis? Merong holy healing coming from Kimpoy's Rafaela, tapos mabilis pa yung movement speed because meron silang Wilderness Blessing as well as agility for both Yue as well as si Kimpoy. And at this point in the match, medyo sila talaga yung nagsa-dominate. Oh. Actually, may additional na setup pa rin eh ang Blacklist International with the Valentina na nakita natin na nag-Minoan's Fury kanina. So, dahil doon, lumalaki na yung kalamangan nila. And si Yue na ang highest gold earn dito eh. Oh. Minemaintain talaga ni Yue yung kanyang pag-clear consistently at hindi niya hinahayaan na maging behind sila in terms Yeah. of gold in that particular aspect. Pero ngayon naman, gusto ko rin pagtuunan ng pansin na ultimo kasi itong si Kimpoy pala, may kaunti pa lang may kaunti pa lang kirot. Tingnan mo pala siya, naka-infuriate siya Yeah. on Rafaela. Ito yung sinasabi ko din kanina, no, na aside na magkakaroon sila ng additional mana every time na magkakas yung Light of Retribution, eh, meron ding additional damage kahit Oo. papano, yung Impure Rage. So, in a way, yung pagkakaroon ng Impure Rage dito ni Kimpoy, ine-ensure no, na hindi nila kailangan mag-build ng Enchanted Talisman. Oh, hindi man ito focusing mark, parang ganun na rin naman kasi Yeah. sa kanya naman nanggagaling yung additional damage. So, Oo. may mga pokes talaga na maraming nanggagaling ngayon sa side ng Blacklist International and it seems like they're taking full control of whatever lead they've already established kasi sunod-sunod na rin yung kanilang attempts na i-convert into objectives. Sila ngayon ang nakabasag so far ng 2 tore na sa side ng Echo. Yan, napakaganda ng reset na ginawa dito ng Blacklist International. Talagang bumalik sila sa drawing board. Ano nga ba ang mga maling ginawa natin nung game number 1 at nakita natin yung resulta
preparations nila pagpasok dito sa game number 2. Echo, kailangan nilang humabol and nakikita naman natin pinipilit nila pero medyo 10 bits pa rin eh. Oo. Circling Eagle. Oy, gagamitin na dito yung Sanji lalayo. Naipit si Habang Sanford. yung MS Pen, ang naging puntirya itong si Sanford pero nandun yung flicker penalty zone. Habang nandun yung stop, JP dito at si Benic hindi makakuha din. Lumatakbo na ang mga members dito ng Sakit Blacklist ni International and ang buong kupunan ng mga agents ay aatras medyo nabitin lang at nahuli itong si Carl TZ pero sapat yun para makabawi. Ito yung isa sa mga possibility ng Echo na manalo and turn things out to their way. Kasi walang naka-purify sa side ng Blacklist International. Isang crucial Minoan's Fury coming from Daddy JP plus penalty zone coming from Sanford. As long as maunahan nila yung Blacklist International, carry talaga nilang baliktarin yung nangyayari sa mapa right now. Dalawa yun. Dalawang Yeah. crucial skills talaga na pwedeng pagpatungin dito ng Echo Express at gulatin na lang bigla ang Blacklist International. So they really have to be wary ngayon of that possibility and as well as their positioning dahil yung mga ganong pagkakataon ay hindi pa lalagpasin basta-basta ng Echo kasi yung saglitang oras either ng penalty zone or even ng Minion Fury parang sabi ni Benny Cutie, yan lang yung oras na kailangan ko eh. Para makastop. Yeah, and kung makikita din natin, base sa lineup ng Echo, hindi naman sila bitin sa magical damage. Yeah. Eh. Kasi si Carl TZ, siya yung nagsisilbi ng magical damage para sa kanila. Ang utilities talaga nila dito ay si Sanji at saka si JP. Yeah, may konting damage dahil nga dun sa mga wisp na lumilipad no, para kay Sanji. Pero kasi sa ngayon, ang kailangan nilang bantayan at panghawakan ay dapat hindi mamatay itong si Carl TZ kapag may mga team fights. Nagkakitaan na sila at mukhang Ayan na yung finish na penalty nga. zone. Inabot si Kimpoy ngayon. Free si Owl. Pero aabutan na ni Carl TZ dito. Ang problema, hindi na makakataka si Owl. JP napalalim din pero buhay pa. Sa pagkakataon na ito ng slipper of HP habang si Kimpoy, hinahabol siya. Andun yung mga normal damage nabuhay. pero grabe yung heal plus the favor boots. At nabuhay pa nga si Daddy James. Kung umabot yung Light of Retribution, ano na eh. Tegi na Okay eh. na eh, pero hindi umabot eh. Oo. Sayang doon, ang ganda sana ng ginawa ng Blacklist International as a response. But the setup coming from Oo. Echo, ito yung sinasabi ko kanina, kapag naunahan nila yung Blacklist, talagang mananakit. Yun bitin talaga sa damage eh. And ngayon ang kupunan ng Blacklist, talagang pinangahawakan lang nila yung Lord, 22k, para dito sa level 1 na Lord. And yung heal at yung movement speed na bigay ni Kimpoy, masasabi natin na sapat na eh. Yeah. Oo, yun yung ginalang pinaka ginagamit para makapwesto, makaiwas. Pero just the same kasi, nakita mo kanina, JP, bulaga, tas nag-guiding wind palabas. Parang ano lang, mga testing lang, ganon. Testing waters, pero ang sakit si Yue ngayon. Grabe yung damage, pero ngayon si Yue, natamaan siya ni Sir Kikil. Habang No, si Sanford. lilipaw, Ayun! at si JP dito makakaseta, pero si Owl, libreng free hit sa likod. Takbukan muna ang Echo at babalik muli sila dito sa Lord. Parang nagiging malaking bagay pa ngayon na kahit nakapag-stack na sana si Benny Cutie kay Rindo, yung nakakabawi siya ulit ng shields by using his skills na in-adjust din, hindi na basta-basta nabibitawan yung crossbow of Tang eh. Yun na Oo. naman, Ang ganda ng ginagawa na ng pares na kupunan Aray even. ko. Walang nagpapatalo, wala talaga nagpapakabog, tapos nag-ultimate na doon si Kimpoy. Grabe si Benny Cutie dito Kailangan umiwas at Carl easy. Carl. Likod data ang kanyang puntina pero masakit. Nag-retrieve. Yung mga shuriken mula dito kay Owl. Ngayon masyadong malayo si Carl. Kailangan kumapit ang Echo at si Rindo makakakuha ng level 1 na lure. Ngayon, ang Blacklist International ang in control. They will be able to get the first Lord dito sa ating laban na medyo kanina pa sinasayawan. Parang mga 2 hanggang 3 minutong sinayaw yung Lord na yon. And that's just the first Lord of the match. Kaya naman ang ganda ng ginagawa ng pares na kupunan kasi alam naman nila na kapag nag-full commit sila, mayroong possibility na ma-punish sila. Yeah. And nire-respect nila yon. And with Carl TZ's Rhythm of Joy, yung mga ganong damage output coming from him, knowing na 3 na yung damage item niya, Holy Crystal, Blood Wings, tas Genius Wand, kayang-kaya Max na niyang damage, abutin no? yung mga backliners ng side ng Blacklist. Parang so far yung bilis ni Kimpoy o yung pagpapabilis sa kanyang mga kasama, nakikita natin. Pero yung parang pure healing, hindi pa. Wala pa pala siyang Flask Yeah. of the Oasis. So Wala pa. what more kapag ka nagkaroon na siya noon at ganito na yung threat ng Blacklist International habang mukhang pagsasabay-sabayin na nila o ima-maximize ng sobra yung Lord na kanilang nakuha as they take as much turrets as they can kontra dito sa Echo Express. Grabe yung control na pinapakita dito ng Blacklist International. Inaagawan na ng mga resources. Look at the damage dealt. Napakalaki ng kalamangan ni Yue. Mamaya, inaantay ko lang yung sigaw na Yue. Antay natin. Grabe, 53,000. Sorry. Mamaya pa pala. Akala ko. Mamaya Ngayon eh. pa, mamaya pa.
At least may rehearsal. Again, kaya lang naman naging 53K yan kasi nga, hindi siya nagpapatumpik-tumpik in terms of rotation. Tapos, kahit yung mga frontliners ng side ng Echo, wala na siyang hesitation to poke them out kasi nga naman, meron siyang out kapag nag-double dash siya with his second skill. And because of that, ang ganda ng damage output na nadidish out ni Yue. Tapos, nababackupan pa ng mga shuriken ni Owl. And kapansin-pansin din ng Yue dito, kinuha niya yung Single Eagle. Kasi Yeah. yun yung way niya para makatakas na hindi ginagamit yung flicker. Pero ngayon, bigyan na kagad natin si JP na commit ang mga ultimates. Habang Single Eagle naman mula dito kay Sanji, bitin, ikutan ang ginawa ni Yue at ni Sanji. At tingnan mo naman yung ginawa lang ng Blacklist International dito. Right after nung maliit na skirmish, heal lang para kay Kimboy. Oo, kahit mastakan ka ni Benny Cutie, ang sasabihin dito ni Kimpoy, heal kita. Pero doon medyo naging alanganin yata yung kanyang buhay. Makakaiwas naman kahit papaano ang Blacklist International. Pero ngayon, eto yung oras na parang nakikita talaga natin yung fullest potential ng Blacklist na eto yung strength ng lineup nila at Yeah. nai-execute na nila. Oo. And ito nga yun, no, yung early game dominance, again, na nabanggit natin, na meron yung side ng Blacklist International. After 3 turtle takes, nagiging visible na talaga siya na because of that, meron silang 4K gold lead coming 20 seconds into the next Lord. And nabibigyan nila yung kung sino man yung humaharap, be it Daddy JP, Oo. be it Sanford, lahat na dead man na. Yeah, and kung babalikan lang natin yung naging storyline kanina, no, matagal-tagal na panahon na inaantay ng Blacklist International na makaisa kahit isang game lang para sa Echo dahil masyadong matagal na panahon na since nung M4 dumaan yung season 11 at ngayon itong ang magkabilang kupunan na talagang ready sila sa bakbakan lalo na ang Blacklist International with their new form. Napakaraming may gustong pumutol doon sa win streak na hinawakan ngayon ng Echo. Pero Pero ginamit na yung penalty zone! Zone na minuwans Fury pero bitinata sila sa damage. Ito si Carl Easy. At doon yung mga normal hits ni Owl. Tutumba dito ang Young Goat at ang Lord na Luminous ay makukuha ng mga agents. Napakatutok! Dire-diretso lang ang ginawang sagot ng Blacklist International. Kasi kung papansinin natin, in that specific skirmish, wala si Benny Cutie. Nagpupush siya doon sa bot side. So talagang magkukulang yung damage output coming from Echo. Napa-flicker doon si Daddy JP in hopes that Carl TZ will be able to burst down the damage dealers of the side of Blacklist. But the sustainability coming from Kimpoy na meron ng Flask of the Oasis was more than enough to sustain them in that specific team Oo, fight. ngayon meron na pala siya. Kaya palang taas lalo nung heal. At saka may kita natin yung pagkakaiba ng isang Matilda at ng isang Angela kapag ka nasa mid lane sila. Di ba? Kasi ang laki ng tulong ng isang Angela kapag ka nakasanib siya Yeah. Oo. dito sa isang Joy. Unlike sa Matilda. sa Matilda na pwede mo lang siyang dalhin kung Oo. saan at iligtas. With those heals, pwedeng makatulong. Pero kasi wala kang yung slow talaga na maganda Yeah. para sa isang Angela. Pero ngayon, Lord the Luminous ay nasa may bandang itaas pero dedepensa. Sinipas Ang na. dito ng Blacklist International ay pasugod. Si Sanford ang kanilang iipitin. Nandun yung guiding wind habang yung damba na stomp mula dito kay JP pero hindi sapat para madepensa nila yung Torres sa itaas. Hindi na rin biro yung mga binabato ngayon ni Yue, ha? Parang Sakit kapag na. either si Benny or si Carl ang lumapit, medyo delikado na yon kapag ka naabutan nila. Even na kapag ka yung 1-2 combo lang niya ay napapatama ng sobra. So right now, medyo nakikita natin na iipit talaga ang Echo sa sitwasyon na ito. Ano nga ba ang mga pwede pa nilang maging sagot? Yung kanina pa ba nilang ginagawa, kinakailangan lang ma-execute nila ng tama? Kailangan lang nilang ma-ensure na mapa-5-man yung pagkakaroon ng crowd control ng side ng Blacklist International. And kailangan nandun din si Benny Cutie as a way para makapag-dish out ng enough damage. Kung papansinin natin, 4th pa lang siya sa damage. But that's mostly because of the fact na siya talaga yung nagpupush. And understandably so because this is a 1-1. However, if Echo wants to win a specific skirmish against the agents, kailangan nilang i-ensure na kumpleto sila. 5v5 dapat ang laban. Ito na yung literal na head-on collision na pala na Yeah. kailangan nating makita from Oy. these teams. Pero si Carl Alright. TZ! Tunaw ka agad si Cortez. 4v5 ang magiging sitwasyon. Ito na nga ba ang panahon ng mga agents na makaisa sa Echo? Susugod na ang kanilang kupunan. Yue isinisigaw na rito. At ang Echo kakapit pa rin. Ito yung idea na sinasabi kanina eh. Gusto mo sana sa Joy kahit onti makatagal ka Yeah. kapag nagbabad ka. Sakit Kasi nasa iyo naman yung enough damage to take out yung backlines dito ng kalaban. Especially etong carry ni Owl. Pero hindi mo kasi talaga gusto yung umabot ng late game laban sa ganito. Kasi yung paglapit mo pa lang, binubuhos na niya lahat sa'yo. Which is why essential talaga sa isang Joy kapag meron siyang either Angela na kasama or meron siyang Vengeance. And at this point, Wala. wala yung parehas na
pares sa Hits. conditions na yon for the side of Echo. Kaya naman, ang kailangan nilang gawin talaga, again, as we've mentioned kanina, kailangan nilang paulit-ulit lang na gawin yun and maka-out sila with the hopes na magiging enough na yung ginagawa nilang damage output against Blacklist International. Ngayon ito nga ba ang kanilang pagpaplano at pagbuelo na gawin exactly kung anong sinasabi natin dahil medyo mataas na ang Concentrated energy. stakes ngayong paparating na Lord. Ito malaki-laki ang posibleng gawin dahil 18-minute Lord na nga ang hawak ng either kung sino man ang makakasecure nito. Kaya nagpapakiramdaman lang ang parehong JP. kupunan. Pero maharap ni JP! Si JP kagad ang kanila pupunta rin pero may immortality naman siya. Habang si Carl TC, tunaw kagad. Yue nandun! Mapapatay ni Yue itong si Carl. Sim with Sanford. Mataas-taas dito ang death timer. Habang dalawa Benny! ang babagsak. Si Benny dito nakikipagsabayan sa apat. Kailangan niya ata tumakas dito. Pero doon yung flicker and yung ultimate. Habang si JP ililigtas lang muna dito si Danny Benny. Buhay pa rin, buhay pa rin. Meron palang winter truncheon si Kimpoy! Grabe, no? Kaya pala wala siyang dalawang isip sa pag-dash in, dive in doon, flicker pa yun kasi alam niya na mabubuhay siya either way. And after that Winter Truncheon with that Holy Healing plus Flask of the Oasis, buhay ang kuya mo! Balik yung buhay Pero ang ganda ng flicker holy baptism niya doon na nakaligtas lang talaga. Itong si Benny Cutie ngayon, kakapit na ang Orca sa kanilang base. Basag yung Torres sa may gitna. At isa na lang na inhibitor turret ang natitira sa ibaba. Ngayon medyo nakikitaan na natin ng liwanag kung bakit nga ba paulit-ulit na Circling Eagle din pala yung kinukuha nitong si Yue. Kasi yung Circling Eagle ngayon, na-adjust siya na parang habol na habol mo kahit saan magpunta. So parang madidish out mo na yung enough damage para kay Carl TZ. And if hindi man siya ma-takedown, si Yue yung bahala kasi hahabulin at hahabulin siya. Oo, tapos yung Circling Eagle, no, habang tumatagal kang umiikot, mas lalo siyang naglalabas ng wisp. So sobrang sakit talaga ng damage output na yun. Lalo pat malayo talaga yung nararating ni Carl TZ. Pero speaking of, Aray ko! Patay si Carl. Tunaw na naman dito si Carl pero mamamatay si Owl. Circling Eagle mula kay Yue. Sanjay may ipit din. Pero tatlong member, actually apat ng members mula sa Echo ang umahabol sa kanya. Mapapatay din itong si Sanji, pero yung Lord na Luminous ay nasa may bandang itaas. Kakayanin nilang depensa ang Benny Cutie at ang apat na members mula sa Echo ay buhay pa rin. Kailangan dumipensa sa ibaba. Mabilis na clear wave ang gagawin dito ng Echo, pero respeto naman ang ibibigay ng Blacklist. grabe yung depensa doon na ng Echo at yung parang pag-assign nila. Sabi nila kina Carl, uy, i-distract nyo muna. Kailangan Yeah. hindi umabot yung Lord at kumatok sa base natin. And ang crucial ng pick-off na yun coming from Carl TZ against Aulo, kahit naka-Rose Gold Meteor na, kasi essentially, sa isang team fight, no, talagang marksman ang mag-e-end ng isang laban. And dahil wala na yun, nag-back away yung Blacklist International. And this is a signal for the side of Echo na tayo naman. Ganda ng ginagawa dito ng Echo na pagbawi. Nakita nila yung downside ng ganitong klaseng lineup. Kailangan nating hanapin itong si Al kung saan man siya nagpupunta. Kasi naka-Wind of Nature siya dito. Alam natin yung skills na meron si Carl TZ, hindi na nadideflect. Oo, hindi na Wind of Nature yun. So, I think kailangan mas mataas ang focus ng Blacklist International dito kay Owl. Kailangan wag nilang bitawan and Kimpoy magbibigay ng malaking role dito. JP. Makikita nga lang yata ni JP yung mga miyembro ng Blacklist. Once Fury, nandun din yung stop. Si Yue dito ay aatras na rin muna at ang buong kupunan ng Blacklist ay buhay pa rin. Pero yung Grabe. wave ng minion ay nakapabor para dito sa mga agents. Todo ingat na lahat ng mga Grabe. players at this point. Kasi hindi mo na talaga kinakailangan o hindi ka na pwedeng mag-risk na meron mawawala sa inyo. Napakatagal na ng death timers natin at this point. We're 21 minutes into this game na sobrang hinahawakan ng parehong kupunan. Oh, and with that recent skirmish, no, alam ng side ng mga agents na wala ng flicker si Daddy JP with his Minoan Fury. So, in a way, na-neutralize na yung threat coming from this Minotaur unless sobrang ganda and perfect talaga ng positioning coming from Daddy JP. However, pwede pa din naman kasing si Sanford yung magsimula with this penalty zone tapos back up na lang yung gagawin ni JP with his Minoan's Fury. Anything is possible pa rin True. naman para sa Echo Express. At alam natin kung paano na sila kabihasa at experience in that part of this game o yung talagang pag-execute nun. Para, lalo na nasa late game na tayo at hindi na bago sa Ayan kanila na si yung mga JP. desisyon. Nakita ata dito Minoan Spear na gamit na habrang Circling Eagle muna kay Sandy. Sinusundan siya ni Yue dito pero lalayo din. At maraming mga Nexus na ultimates dito, both parties. Pero kakalma lang nga ba itong Echo at Blacklist? Lord, hinahawakan pa rin ni Rindo. Okay, so hinga daw muna. Oo, parang kumukunat-kunat na rin yung Echo ngayon. Hindi na basta-basta napapawasan. Pero doon nakikita natin
thanks to the sustain din na hinahawakan ngayon ni Sanji, mas natatagalan nila yung mga nagiging pokes na Yeah. inilalabas ngayon ng Blacklist International as they also attempt to actually bait or somewhat force a fight kontra dito sa Echo dahil alam naman nila kung ano yung wala sa kanila, although in a few moments lang babalik na rin yung flicker ni JP. Yup. Si Sanford yung alam nila na walang flicker Sakit ni din. Yue. Sakit, grabe. Actually, nagamit na niyo yung IMU niya. Nakuha niya yung penalty Penalty zone, zone. pero pinalitan niya, tinanggal niya. So, matagal-tagal ang cooldown na aantayin dito ni Yue. Pero, Yung mid. ginano alam nila na lamang sila sa wave eh. So, mapipilitan dito ang Echo na mag-clear muna sa gitna. Oo. And mukhang i-equalize lang ng parehas nating kuponan yung kanina pang back and forth. So yung first Lord, mga Grabe. 3 minutes. Oo. Itong mga last Lord, mga 10 minutes yata sila magla-Lord dance. Nararamdaman mo ba? Oo, na-feel ko na. Tsaka nandyan ka eh. Ay, Di ba? Naalala mo ba? Andyan din si Chantel, di ba? Nandyan siya, saka oo nga, nandyan siya sa taas, pero wala naman tayong ini-imply doon sa sinabi natin. It's just that talagang napakagaling mag-control Yeah. netong dalawang teams, netong major objective. Major objective na to. Super. Double Para major. sa kanila. Double major na kasi nandito na tayo sa punto na posible na talagang matapos ang Yeah. laro kapag na-secure nila itong particular na Lord na to. Kaya tingnan mo naman yung todo ingat at todo tago na ginagawa nila, pero pinupoke na naman si JP. Delisata Sanford siya dito pumasok! habang yung penalty zone nagamit din. Pero kay Dominic niya na i-commit yung kanyang penalty zone. May idea na dito ang Blacklist International. Bitin sa setup ang mga Orcas. Andun na naman yung heal. And si Yue dito ay umaabante na. Look at that, folks. Pero si Sanji makati na rin. Kaya lang andun yung heal eh. Oo, So, bumabalik. umaatras lang dito si Yue. Tapos sasabihin niya, Boss Kimpoy, pahin naman. Totoo. Yun talaga yung ginagawa, no? Kasi kanina sinabi ko na hindi na masyadong magbibuild ng Enchanted Talisman yung isang Rafaela. Oo. Pero sabi ni Kimpoy, ay hindi, gusto Oo, ko kasi gusto may ko. CDR ako eh. Uy, pero i-go na nga ba nila? 18K yung buhay ng Lord. First na nga ang kanilang sasagot. Habang si Ready JP battle. magbaba yung medaldi at nakasana rin ni Sanford dito yung penalty zone niya. Carl! Pero si Carl! Dizzy, the young goat, ang makakakuha ng Lord. Habang si Oli makakabawi din ng isa ngayon sa bayan na. Maubos yata. Oli na makakakuha din. Takbuhan muna ang kubrahan ng Echo. Si Yue. Lima pa rin para sa kubrahan ng Blacklist. Aatras si Benny. Andun si Sanford. Makakatakas nga ba siya? Si Yue at si Dominic ay susunod na rin. Yung mga minions dito ay pabor para sa Echo. Hindi pa lumalabas yung Lord. At ang Blacklist International, may pagkakataon ata mag-base Oo, lock to ha. parang- May pagkakataon ata. At ang mga minion waves ay tuloy-tuloy pa rin. Yung Lord Echo, nag-respond. kumakapit na doon yung penalty zone. Pero sabat nga ba yung kanilang damage Sanford. dito? Pero babagsak. Ito, Lipad! si Sanford nakalipad. Si Benny Cute, pero hindi sapat yung kanyang damage. Mabuti na lang ay walang minions na available dito ang Blacklist, pero hindi tatagal dahil sasalubungin na Carl! kagad ni Carl ito. Retribution ginamit na niya. At ngayon, ang natitira na lang, nadidepensa ay si Benny. Nasa Walang likuran ulti ito si si Carl. Benny. Oo! Tinataklan niya yung isang minions, pero ito na ang pag-base lang. Pero hindi pa rin sapat. Pop yung emo dito ni Cortez. Pinalikan! Very cute na lang ang natitira para Walang tumipensa! minion! At talagang ang Blacklist International mukhang gusto na nilang tapusin ngayon din yung laban, pero yung mga minions din Walang ng Echo minion. nag-spawn na! Kinakailangan muna Oh, yata no! nilang bumalik at umalis dahil yung Lord sa baba ay dedepensahan na muna! Ang daming nangyari, pero hindi pa na-end ng Blacklist International kasi ang ganda ng ginawa ni Carl TZ nung kinot niya yung minion waves doon sa mid. Namatay man siya doon, pero it doesn't matter that much kasi nabuhay naman si JP and si Sanji na yun yung naging result for Blacklist International. Back na muna tayo. May Grabe. Lord Sabot eh. Tinry, pero Talagang kumapit lang dito ang Echo. Sabi dito ni Cortez, sige na. Hahatakin ko na lang yung range na minions kasi pag nakalapit yun, matik. Oo, Pwede and double. mag-base lock itong Yeah. si Owl with 8-2 and 8 the KD in with those kits na meron siya ngayon. Madali na lang sa kanya mag-base lock eh. Naka-Athena shield na si Owl, no? And naka-immortality siya. Ibig sabihin, wala pang Wind of Nature, hindi pa nagko-cooldown. Tapos, ayaw niya i-risk yung fact na pwede na siyang ma-burst nitong si Carl TZ with his joy. Kasi nga naman, yung Rose Gold Meteor, nagpo-proc lang yun kapag malapit ka ng Mababa. mategi. Oo. Dahil nga yung Athenas, kahit malawak pa yung buhay mo, nandun pa rin. Yun yung nagiging security nitong si Owl. nababawasan ng sunod-sunod and maski yung posibleng damage naman galing kay Sanji rin kasi magandang nagiging sagot yun kasi kahit anong sabihin natin kapag ka nagkakaroon na ng napakagulong mga laban, yung mga wisp na nanggagaling kay Sanji parang ano lang, pasimple lang, tapos aabutin ka, masakit-sakit na rin naman pala kasi nga naman ito isang post-4 Matilda na pinag-uusapan natin ngayon kaya nandoon yung tamang damage na manggagaling sa kanila in terms of magic and at the same time, nakikita na natin yung lack o hindi na pag-hesitate na rin nila Sanford at JP sa pagpasok kapag ka nakikita nila na
eto, kompleto na kami. O hindi pwede na talaga naming ilaban yung mga setups na hawak-hawak namin. Yeah, yung malaking control ng Blacklist International pagdating sa mapa ay unti-unti nang napapababa ng Echo. Basag na rin yung top lane turret. Yung second na lang ang natitira. Pero si Rindo kasi hindi sumusuko eh. Sige, kanina naisahan mo ako Carl TC, pero this time, sisiguraduhin ko na makukuha namin to. Wala pa namang immortality si Carl TC dito. Si So Rindo. pwede samantalahin ng Blacklist International. Mag-isa si Rindo ngayon, pero nandyan na yung iba pang mga kasama. Ganda ng bot ng Close sa bottom. Yung Blacklist. flows talaga, kinakailangan mo ring mataan kasi yung Echo kinakailangan muna yatang magbaba ng Oo. isa. At Naku, yun ay basag. si Sanford. Dahil kung Basag. hindi mababasag at mukhang pabasag na nga siya. Basag, no. Alam ngayon ng Blacklist International na wala si Sanford. Go na nga ba Wala nila si ito? Benny. Napupok na naman si JP at nababawasan yung Lord din. Talagang binabawasan na nila pero sina Carl Si TC at Carl. Sanji todo tago ah. Nag-aantay lang talaga ng tamang pagkakataon. Ganda JP, ng pwesto. binibake lang niya yung pwesto niya eh. Parang sinasabi niya rito, andito kami, nandito kami sa may likuran nyo, harapan nyo. Pero ang totoo, Carl TC nasa likod eh. Oh. Kailangan ni Kimpoy makapag-cast ng Light of Retribution towards Oo. that Lord Pit para makita niya kung nasan si Carl at mukhang narinig na niya ako. Ayan, ayan. Eh, Ayun! ayun, nakita na niya. Nakita. Dalawa pa. Naispatan doon sa may damuhan, JP with a stomp. Pero kumakapit lang din. 30k yung buhay ng Lord. Igugo na nga ba nila? Masakit na dito si Yue. Yung bot ulit. Nararamdaman na rin dito ni Daddy Japes. Aagawin na muli yung kanyang circling eagle. Kinancel yung Lord. At reset. Okay. Daddy Japes. Hinga muna, hinga Ano, muna. naikliyan na, Daddy Japes. Daddy Japes na Kailangan tayo na muna ngayon. nating i-shortcut yung mga pagay-pagay kasi nilolongkat ng parehong teams yung Lord Tama. Dance eh. Sobrang tagal at Power talagang potion. mini-make sure nila na meron silang malinaw na advantage bago nila i-commit ng sobra. Pero maganda ang nagiging pag-zone or hanap Uy. kayo ni Kimpoy using the Light of Retribution. Kaso ang Echo hindi na basta-basta nagpapapo katulad ng kanina. Okay. Mas nagiging maingat na rin sila pero papasok na yata si Eto Carl na si Carl. Easy. Eto na si Carl. Andun yung heal. Ayan yung slow. Dominic ay sasama na rin sa aksyon. 5 laban sa 4. Nagki-clear pa si Sanford sa gitna. Pero sabi niya, hindi, 1 call away lang naman ako. Reset Kinancel muli. uli. Reset muli, ladies and gentlemen. Okay. Para sa Blacklist International. Pang ilang reset na to? Pang-5. Oh, no. Oy, Eto pero na. Shifting Eagle, nagamit kagad ni Sanji. Hindi rin available yung mga immortalities dito. Yung bot ulit. Ganda ng ginagawa talaga ni Oy, Dominic. oy, oy. oh. May mga napanood na tayong pakito na nagsusuntok ng base madalas, ha? Ayan na. Kinakailangan yatang ingatan ito ng Echo kahit papaano. Pero yung Lord naman, patuloy lang din hinahawakan ng Blacklist International. Grabe yung tago at pwesto ngayon ni Owl dito sa bandang purple buff ng side Yeah. ng Echo. Ito yung literal na sayawan na pwede muna tayong Op. magmerienda. Pero ito na. Circling Si Eagle na naman. Sanji. Para kay Sanji. Pero ipaburst na nila. Si Daddy JP. Jamie Flicker. Talo na ng 3 ngayon. Heavy speed na gamit na. Ilalayo lang muna din si Daddy Benny. buhay pa. Habang si JP dito, buhay pa rin. Andito na si Sanford. Available ang kanyang flicker. Pwede silang umabot. At hawak na ngayon ng Echo ang Lord. Yung Pwede bot nga ulit. ilagay nila doon sa kanilang poder. Pero si Sanji ay hindi sumusuko. May pagkakataon mag-reset dito ang Echo. And mukhang ito yun na nga ang gagawin nila. Pero si Benny Cutie medyo lumalalim din. Oo. Delikado doon sa stun na meron itong si Kimpoy. Wala nang Daddy start si Benny. ando si Dominic. At yung Lord ay buhay pa rin. Grabe, ang sayawan na nagaganap. Oy, nagkaroon na ng napakatinding mga pokes sa pagitan ng dalawang kupunan. Ay, baba na Pero ng yung buhay, Lord, ah. napakababa Yung Lord. na ng buhay niya. Sino ba ang makakakuha? Dahil lahat pa Bababa rin na ang buhay dito nagsasayawan! ng Lord. May sayawan na nagaganap sa yung ginagamit na. At yung penalty zone Yung Lord. sa 3 para kay Sanford. At yung Yung Lord. Lord ay makukuha dito ni Rindo. Habang si Kimpoy ay buhay pa rin. Cold TC, hindi susuko. Pop immortality. At ngayon, nandun yung Minowan's Fury. Buhay pa Emo sila. dito ni JP. Buhay pa rin. Ang Echo rito. Dominic ay natitira. Ngayon, Uy! lilipad si Sanji papasok sa base. Pero pipigilan muna nila. Walang namatay sa team fight na yun. Yung sakripisyo, yung pag-alalay, yung pagsiguro na si Owl ay hindi mawawala. Kinakailangan mong ibigay kay Dominic dahil yung Lord hawak-hawak din nila. After 4 minutes of Lord Dance, Blacklist comes out on top and walang casualty. Ibig sabihin, inalagaan nila and hindi sila nag-overextend. Nako, eto na nga ba ang mga Si Sanji. pasabog na inaantay Oo. natin sa Blacklist. Yue dito, ilalayo na rin. Available naman yung kanyang immortality. So talagang malakas ang loob ni Sabay-sabay Yue yung minions. na sumabay at sabay-sabay ang mga minions gitna. Ang kanilang magiging punteriya. Cortis ay pumapasok na rin. Mabilis sila i-burst dito yung Lord.
tatama yung stomp. Minnow And Minnow Spirit na gamit na, pero yung kanyang Wind of Nature, Winter Sunshine Ladder, habang si Cordy siya iipitin. Pero si Benny! Danny JP at si Benny Cutie makakalipad. Pagsasaluan ng 5. Hindi sapat yung heal. Yung Lord ay itutumba na rin. Echo dito, makakadepensa pa. Nawala si Kimpoy, wala yung kaagapay. Ngayon, isa na namang successful defense mula sa mga Orca at ang Blacklist Grabe. International. Disengage na naman muna. Grabe! This is world-class MLPB action for both of our world champions. Hindi nagpapatalo yung Echo kasi alam nila na at this point in time, wala na silang pakialam sa gold lead. Kailangan i-prioritize nila yung minion waves na kailangan nilang i-defend. Kung papansinin natin dito, ang ganda ng pagkakasta Si Benny, ni oh. Benny Cutie against Rindo. And Oh, dahil no. na-proc yung immortality nitong si Rindo through transfer towards Kimpoy, Lumipat. yung kanyang crossbow of Oh, alam mo yung team song natin kanina, asan ba ako sa'yo eh. Pero ngayon yung team song natin parang hanggang kailan. Hanggang kailan tayo maglalaro dito kasi hindi natin masabi kung anong oras bang matatapos etong laban. Sobrang higpit ng depensa ng Echo at sobrang kaapit din ng Blacklist International sa nandito na tayo, nagawa na natin i-execute yung early to mid stages of the game eh. Ayaw rin naman nilang bitawan. Tsaka hindi na rin biro mataas na yung death timer. Yeah. So kailangan mag-ingat ng both parties dito kasi pag may namatay sa kanila, pwedeng gamitin at i-capitalize kung sino man ang makakakuha ng kill. Ngayon si Dominic, kailangan niyang umiwas dito. Ang sakit na! Oh, ng no. mga electrifying beats mula kay Carl. Mapapatumba nila rin yung Torre dito sa may gitna. 20 seconds bago sa ating next na Lord. At nagpo-flow na muna ang kupunan ng mga Orcas. Okay, maglilimang Lord na po tayo para po sa lahat ng mga manunood. Ilan ang Lord count? Lord count? Ilan ang Lord count natin? 5? Maglilima. 5. At mag-aanim na pala. So, itong magsuspawn sa baba ay yung ika-anim na pong Lord natin na mas pinakunat, mas pinasakit, Mas pinaslakas. mas pinaslakas. Kung lahat ng pwede mong sabihin, nandyan na at siguradong paglalabanan ng sobra ng parehong kupunan, parang unti-unti na nilang nakakaparin kasi kung ano yung Yeah. mga dapat nilang gawin kapag meron ng objective. So sa mga ganitong panahon, no, kailangan may gawin ng kakaiba yung Daddy parehas na Benny. kupunan. Kagaya ng Ayan ginagawa na. ng Echo. Daddy, Affinity ay maa-activate Oh nga my! ba? And si Benny Cutie hindi sumusuko, Ooh. hindi nila gagamitin pa ng pausugang at mapapatumba nila si Dominic. 80 seconds siyang wala sa magiging laban na ito. Pwedeng bitawan muna ng Blacklist dahil delikado ang kanilang posisyon at ang Echo ngayon, obviously, nakakalamang. Oo, yun yung literal nakakaiba. Yeah. Kasi hindi na sila basta-basta nagtatagpo sa ating Lord Pit. Hindi Oh, na, no. bagkus. Wow, bagkus. Naghanap sila ng mga pwede Lalim. nilang tanggalin sa side ng Blacklist International. And that's specifically Dominic na ang laki rin na nagiging impact o nagagawa, especially in terms of protecting or actually defending yung iba pa niyang mga kasama na ngayon ay wala. So Circling Eagle, ginamit na rin. Pero pakiramdaman lang din muna, ayaw lang nila palabitin ang Blacklist. Si Benny nakalipad dito. Lumipad! Pero bitin yung kanyang damage. Maidiyan ng Blacklist International. Sinalo lamang dito ni Rindo yung mga arrows. Pero si Rindo nag-aatay. Andun! Yung flicker and stomp! Pero nagamit na rin yung Winter! ultimate dito ni JP. At si Owl nakakalibreng hit. Kaya lang si Benny Si Cutie Benny! sa likod! Nasa likod si Benny! Andun yung heavy spin! Makakatakas nga ba na si Owl? Ang hinahabol Si dito Kimpoy. ng mga Orca si Kimpoy ay may ipit din. Andun yung lason mula kay Sanford. At ang Echo ang nakakuha na ng kalamangan at ng lead. Kimpoy is down for more than 70 Oh, seconds no. para dito sa ating laban. Kahit ano pang angat ng waves ngayon ng Blacklist International, iba na yung sitwasyon ngayon. Nawala yung movement speed nila. Nawala yung additional heal. Kaya naman ang Echo ngayon, mukhang sila yung medyo nagmamayari ng Lord Pit. Exactly. And come this 6th Lord, mukhang magkaka-Lord dance naman tayo kahit 50 few seconds away pa si Kimpoy. Again, mayroon pang threat ng heavy spin coming from Yeah. Rindo's Akai. So medyo kailangan maging cautious ng Echo doon para lang ma-secure na nila itong 2nd Lord na to. 6th Lord! Uy, pero ibabrush Ayan na at na. ibibigay na ng Blacklist International itong 6th Lord ng ating game. Pero ang mahirap dito, makunat, masakit, at even yung mga mega minions ay malalakas na rin. So kailangan kumapit ng buong kupunan ng mga agents para sa paparating na Lord. Abot pa yata si Kimpoy. 20 seconds, 15 seconds pa yung Lord. Oh, ito yung depensa naman na sobrang kinakailangan nating makuha ngayon from Blacklist International kung ayaw pa nila na bitawan itong laban natin. Pero in terms of wave clear and their capability to defend, how reliable nga ba yung composition nila ngayon when it comes to that?
kailangan maging crucial nung heavy spin coming from Rindo against either Benny, Cutie, or dun sa mga pwedeng mag-push sa side ng Echo. And because, again, this is the 6th Lord, sobrang tigas, sobrang kunat na nitong Oo. Lord na to. Tapos, kapag rumampa at nagmaldita tong Lord na to, may kidlat-kidlat pang kasama. Nako, mas masakit. Mas pinasakit yung damage ngayon. Yung magic damage din na Okay. manggagaling sa Echo together with this Lord in their hands na nagmamarcha sa bandang mid lane natin. Na buong-buo pa naman ang Sabay-sabay yung HP waves. at Oh, no. sabay-sabay pa ngang paparating yung mga waves. Kaya naman masusubok talaga ngayon ang Blacklist International sa kung papaano nila dedepensahan ito. The Grabe! effect! Thank you! Thank you! Ito na, the Ito bring yun. the effect. Pero ano ang epekto ng pagkakakuha ng Lord mula sa Echo ngayon? Papasok na siya doon yung penalty zone. Pero heavy spin. Ang isasagot ng Blacklist International. Unti-unti nagbabagsakan ng mga members ng kami ng kupunan. Pop yung mga Kaya heroes. tower. Rain na dito may ibit din. Pero nagbe-base lock na ang kupunan ng Echo. At tuloy pa rin ang kanilang win streak.